yung pagiging hindi nila senador sa mamamayang Pilipino, kundi pagiging senador sa mga Duterte. Speaking of impeachment ho, pakinggan ho natin. Dito, hindi na ako masyadong magkokomento dahil ipinapaliwanag na po mismo, mga kababayan, ni Senator Tito Soto. Ano po? Pakinggan ho natin yung archive. Kumbaga sabi niya, mahirap na hugutin yan. Hindi na mahuhugot yan. Mahirap na mahirap na mahirap na. Kasi ho, mga kababayan, ang sabi dito, pagbobotohan din pala. Like example, binaliktad ng Korte Suprema yung kanilang desisyon. No? Sinabi, sige, ituloy nyo. Pwede naman palang ituloy, no? Nasa konstitusyon ng Pilipinas, etc., etc., ganun. Ang akala ng mamamayang Pilipino, ayan, paano yan? Sinabi, binaliktad na ng Korte Suprema yung kanilang desisyon. Tuloy na natin. Hindi pala ganun-ganun kadali. Pagbobotohan pa din ho, mga kababayan. Pagbobotohan pa din ho. Yun po ang nakita ko doon sa paliwanag ni Senator Ping Lacson. No? Alam naman ho natin, 19 ang boboto na 19 yung senador na panig sa mga Duterte. Di po ba? Kaya kahit na binaliktad na ng Korte Suprema, kung sakali man baliktarin tingin ko, hindi pa din mahuhugot sa archive mga bossing. Kasi nga, pagbobotohan at lamang po yung mga senador ni Duterte doon sa Senado. Kaya lang, ang problema ho dyan, mga kababayan, ang ipinagmamalaki, halos lahat ho sila, ang ipinagyayabang at ipinagmamalaki nila, iginagalang ko ang sinabi ng Supreme Court. Ganun ho lahat sila no? Ang problema niya, kapag nagbotohan sila, tapos sinabi na ng Supreme Court, sige, tuloy, pwede naman pala, nasa konstitusyon. Pag hindi nila sinunod yun, magmumukha silang mga tanga. No? Doon na natin makikita lalo na pansariling interest yung kanilang mga ginagawa. Kasi nung una, dinadahilan nila, sinusunod ko po ang desisyon ng Korte Suprema. Tapos kapag yung binaliktad na, tapos magkakaroon ng motion, magkakaroon sila ng botohan, ang boto ng iba, wag nang halukayin yan. Ibig sabihin, hindi nila sinusunod yung sinabi ng Korte Suprema. Kung ganun, magulo sila. Diba? Ito, pakinggan po natin si Senator Tito Soto. Ang dami ko nang sinabi, hindi ko pa na-play yung video, Ako pa nagsabi, wala na po akong i-explain dito, Si Tito Soto na po ang mag-i-explain. Yung pala, 4 minutes. Ako din ang nag-explain ng iba. Wala ko ba? Wala kami jurisdiction. Ba't natin inaandan? So, anong ibig sabihin ng ulat, sir, para sa maliwan ng mga itnang pag-archive? Sabi ng Supreme Court, wala kang jurisdiction. Kahit nag-convene sila. Sinasabi ng mga kasama ko, wala kang jurisdiction. Pero in-archive. Ano ibig sabihin nun? May jurisdiction kasi in-archive, pinasok, di ba? Itinago muna. Na pwedeng hugutin kapag dapat hugutin. Hindi may jurisdiction. Pero so, dito sa Senado, pag in-archive ang... Gulo ng Senado natin, Ang gulo ho, mga kababayan. Yung simple nga lang forthwith Yung simpleng forthwith ho. Hindi masunod-sunod. Samantalang konstitusyon po ng Pilipinas ang nagsasaad doon, ang nagsasabi, shall forthwith, para hindi na makapaminsala sa bayang Pilipinas kung magnanakaw yung pinapa-impeach ninyo. Ganitong kaso, ano ibig sabihin? Mahirap ng bunutin yun. Hindi naman, basta 100% ang approval. Pwedeng kunin sa archive. So, ibig sabihin, sir, paano Kaya yung pinipilit ko yung i-table mo. Para pagka mayroong motion for consideration at sinabi ng Supreme Court na nag-reverse sila, or may mga Sabi ni Tato, kung ganyan kahusay ang graduate ng One Ball University, mag-enroll ako dyan. Hindi mga kababayan. Baka ang mapulaan dito yung UP kung sakali. Saan gumraduate itong senador na to na si Chis Escudero?
ang nakasulat sa konstitusyon shall forthwith, tapos hindi maintindihan. Ganun ba ang turo ng UP? Pero syempre, mga kababayan, alam naman po natin iniiwasan lang ni Chis Escudero na sagutin po yung forthwith na yun. 'Di ba? Sabi po ni Tito Soto dito sa sinasabi niya, mahirap nang hugutin niya. Dahil nga po yun yung sabi Kung sakali mang baguhin ng Korte Suprema ang kanilang desisyon, magkakaroon pa din po ng botohan yung mga senador kung papayagan o gugustuhin na hugutin yung archive na impeachment ho, mga bossing. Anyway, kung talagang wala kung talagang sinunog na ho na talaga nila yung impeachment, mga kababayan, wala na tayong magagawa dyan. Bakit to? Sila yung nasa poder, sila yung nasa kapangyarihan Sa nakikita ko, sila yung masusunod, mga bossing. No? Kahit na nakasulat pa dyan sa konstitusyon na yan, shall forthwith, maging impeachment court kayo, kung ayaw naman po ng mga nasa poder, wala tayong magagawa ho dyan. Pero isa lang ho, bago tayo matapos, isa lang ho ang sasabihin at lagi nating sasabihin. Hindi po dahil na mababasura o na archive o na itago o hindi na mauhugot o na walang saysay na yung impeachment na isinusulong, hindi ho ibig sabihin nun na ipagtanggol nila si Sara Duterte. Hindi po ibig sabihin nun na naidepensa nila na hindi magnanakaw ang vice-presidente. Lagi ko sinasabi, mananatili po sa isipan ng mamamayang Pilipino na may question po sa ating mga utak, magnanakaw ba yung aming vice-presidente? Mananatili ho yun. Bakit to? Tayong lahat, may nakita tayo, may mga Mary Grace Piatos, merong mga resibo, sandamakmak na resibo, na mga imbento daw yung mga pangalan, wala sa PSA, walang marriage certificate, walang birth certificate, walang death certificate. Lahat po, sabi, hindi nag-e-exist. Meron po tayong mga nakitang ganun. Tapos makita natin sila hindi marunong magpaliwanag o ayaw magpaliwanag o walang depensa. Siyempre, ano po isipin natin nun? Baka totoo yung mga ebidensya. Baka totoo yung mga sinasabi nitong mga tao na ito na sila ay nakatanggap ng 25 to 50,000 na nakalagay sa puting sobre. Dahil wala po tayong naririnig na depensa. Mga kababayan. Ang dahilan po kung bakit mababasura o nabasura, dahil po doon sa sinasabi nila na kumbaga doble-doble daw po yung impeachment na isinulong at hindi daw uubra yun o hindi uubra dahil ayon sa rules, isang beses lang kada isang taon magpapasa ng impeachment. At kapag kaganyan, wala. Sa susunod na taon na daw po, sa February 6 na daw po, magpasa ulit ng impeachment, mga bossing. Sakla pa no? Paano kung magnanakaw pala talaga ang vice-presidente? So parang binigyan mo pa siya ng tsansa na ilan pa. August ngayon, September, October, November, December, January, February. 6 na buwan pa. Kung sakaling magnanakaw talaga, 6 na buwan pa na posibleng makapagnakaw. Aray ko, gaanong kadaming milyon pa kaya yan kung sakali. Sabi ni Aba, gibain na yung Senado na yan. Mga boss, chipa mo sir, magpapaalam na ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Ano ba dyan? Maga dyan, no? Mamayang gabi po ulit, alas 8 ng gabi, Pilipinas.